Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kapwa kong OFW, kumusta naman kayo dyan? At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik dito sa ating YouTube channel na Padajon Vlogs. So dito sa panibagong vlog na ating gagawin ngayon sa gabing ito ay pag-uusapan natin itong mainit na usapin patungkol dito sa binitawang salita ni o opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito nga, gusto niyang humiwalay na lang ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Kaya marami talagang nag-react dito sa binitawang salita ni dating Pangulo. So kayo mga kababayan ko, pabor ba kayo na humiwalay na lang ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Ako, isang taga-tubong Mindanao, pabor ako na humiwalay na lang ang Mindanao sa Luzon at Visayas. At magkakaroon na lang siguro tayo ng Pangulo sa bawat lugar. Luzon ay meron silang sariling Pangulo o liderato, o ang Visayas meron din sariling liderato, at ang Mindanao magkakaroon din ng sariling liderato. Kasi sa Mindanao naman at kahit sa Visayas, dihado pagdating sa pundo at lagi naman nangunguna pagdating sa mga proyekto, sa mga kung ano ang maibibigay ng gobyerno ay nakafocus lamang sa Luzon. Bihira lang siguro na napapansin ang Visayas at Mindanao pagdating sa mga proyektong maibibigay ng ating pamahalaan. Kaya mas mainam na rin yun na kung anumang income ng bawat lugar ay sila yung makikinabang. Kung nga gusto ni Pangulo dati ng federalism o yung federalismo, kasi makikita niya o nakikita niya na malaki talaga ang kaibahan. Pagdating naman sa mga resources, ang Luzon meron din naman silang mga probinsya tulad ng Bicol, Nueva Ecija, Ilocos Norte, Baguio. Marami silang resources din na mapagkunan para masuplayan ang buong Luzon. Ganon din naman ang Mindanao. Meron din naman mga resources din ang Mindanao para masuplayan niya ang buong Mindanao, at ganon din ang Visayas. Pagdating naman sa pamumuno, kung sino ang gusto nyong iluklok sa pamumuno ng buong Luzon, at least makapamili kayo kung sino ang karapat-dapat nyong magiging pinuno sa inyong lugar. Ganon din sa amin, sa Mindanao at sa Visayas. Kung meron sa Visayas na si Romualdez at meron din sa Mindanao na si Duterte, siguro naman sa Luzon nandyan din naman si Mar Rojas o kahit sino pang dilawan na nandyan, o si Lini. Pwede na rin yun sa Luzon, diba? At least makikita natin kung sino ba talaga o kanino ba bang lugar ang merong progreso at merong kapayapaan. Hindi naman nagkakaisa na ang ating mga kababayan ngayon, lalong-lalo na yung mga taga Luzon. At higit sa lahat, alam din naman natin na dihado ang mga taga Mindanao at Visayas pagdating nga sa pundo o pagdating sa kung anong merong proyekto na maibibigay ng ating pamahalaan. Kasi lagi namang nakafocus doon sa Luzon. At doon lang naman lahat na ibibigay ang mga proyektong gusto ng ating pamahalaan. So ito na siguro yung pagkakataon na humiwalay o magkanya-kanya na lang liderato ang bawat lugar. At kung nahihirapan yung Visayas o yung Luzon, pwede rin namang humingi ng tulong o reinforcement doon sa Mindanao. O kung ang Mindanao din nahihirapan,
pwede rin naman humingi ng tulong sa Luzon o Visayas. Vice versa, para makita natin kung sino ba talaga ang tapat na mamumuno o sino ba talaga ang magaling. Kasi hindi rin naman natin pwedeng sabihin hindi magaling ang taga Luzon kasi nandyan lahat ng mga matatalino, nandyan lahat kamo ang mga magagaling. So, bakit hindi na lang natin hayaan na ang Mindanao ay magsarili o ang Visayas at ang Luzon? Para matigil na rin ito na walang magpapatalo sa atin lahat. Palagay nyo ba guys, napapanahon na parang humiwalay ang Mindanao dahil sa nakikita nga rin natin talagang dihadong-dihado ang mga taga Mindanao. Tulad ngayon, merong sakuna o merong kalamidad na nangyari sa Davao, pero wala namang pamahalaan o administrasyon na nakikita natin o naririnig natin na nandoon agad pagdating sa ganitong kalamidad. Sa panahon ni Pangulong Duterte, hindi natin maiwasan talaga kung bakit ay sa ngayon ay maikukumpara natin. Yung mga nangyari sa Visayas, agad naman nandoon si Pangulo. Yung nangyari sa Luzon, agad naman nag-rescue ang mga taga Mindanao. Yung nangyari sa Bicol, agad naman nag-rescue ang mga taga Mindanao. Pero bakit pagdating sa kalamidad ng taga Mindanao, hindi nasusuportahan agad-agad? At marami pa nga bumabatikos ng mga taga Luzon. Maraming mas ngumangaw-ngaw na mga taga Luzon kaysa mga taga Mindanao na sila mismo ang nagkaroon ng kalamidad. Bakit walang reklamo ang mga taga Mindanao? Bakit hindi hinahanap ng mga taga Mindanao kung nasaan yung Pangulo? Bagkus nga ang mga taga Mindanao, gumagawa na lang ng paraan para makaraos. Gumagawa na lang o nagtutulong-tulong na lang. Ang mga taga Mindanao kung ano yung kakayahan nila ay gumagawa sila at tumutulong. Samantala yung mga taga Luzon, tuwang-tuwa pa sila sa mga nangyayari. Yung mga taga Luzon, kapag napapansin mo sa mga comment section, sa kahit anong page o kahit anong social media, mas natutuwa sila sa kalagayan ng Mindanao. Pero pagdating naman sa sakuna o pagdating naman sa kalamidad ng Luzon, halos din naman ang mga taga Mindanao nagsisimpatiya. O yung mga taga Visayas, handang tumulong, todo suporta. O wala silang maririnig na hindi maganda. Siguro napapanahon na nga na ang mga taga Mindanao o ang Mindanao ay humiwalay na sa Luzon at Visayas. Ito na yung pagkakataon na bigyan naman ng chance ang mga taga Mindanao na sila pa rin ang makikinabang sa kung anong meron. Mas gusto pa namin o mas gustuhin pa namin na ang Mindanao ay humihiwalay sa Luzon at Visayas. Dahil nakikita nga namin na mas effective pa siguro kung ang Mindanao talaga ay humihiwalay. So yun lang guys, at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik dito sa ating YouTube channel na Padajon Vlog. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel na Padajon Vlogs. Mag-like at mag-comment na kayo sa bawat video na inyo nang napapanood. Mag-share lang kayo guys. At dito lamang sa ating YouTube channel ay pag-usapan ang lahat ng issues at kung ano pa ay dito lamang natin mapapanood sa ating YouTube channel. So mag-comment lang kayo guys kung ano pa yung mga dapat natin pag-uusapan dito sa ating YouTube channel. Mabuhay po tayo, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kapwa kong OFW, dubling ingat lang po sa mampanig ng mundo. God bless. Bye-bye.